Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, Kagalingan, at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Ako po ay hihingi ng inyong like at paki-share na rin po at mag-subscribe po kayo. Ita-type nyo lamang po ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyo pong i-search dyan, no? Para ho sa ating announcement, ang atin pong anti-aging soap, itry nyo ho itong 2024 para naman ho tayo ay magkaroon ng younger looking skin. Mas banat ho ang skin ninyo sa face pagka ito ho ang gagamitin ninyo, no? So kailangan ho tayo ay may ibang pangsabon ho sa mukha. Wag ho yung pansabon natin sa katawan kasi ho magkaiba ang pH ng face natin sa body. Ang pH ho ng ating face is acidic. So pag ordinary soap po ang ginagamit ninyo, alkaline po siya. So nawawash out niya ang acidity. So kaya ho ang mga facial soap, iba ho ang pagkakatimpla niyan. Yung suitable ho sa pH ng skin natin sa face. Kaya ho yung pag tagyawatin, pag nagsasabon ho ng mukha, ordinaryong sabon, ayun, nagkaka-pimples po. Kasi hindi nga ho dapat, no? So, kailangan ho medyo acidic ang pH ng mga facial wash or facial soap, no? Para ho sa sa babae, sa vagina ho ng babae, kaya ho ang babae may feminine wash. Hindi rin ho pwedeng ordinaryong soap kasi kapareho din ho ng principle. Acidic din po ang pH ng vagina ng babae. So if you use soap, again, magiging alkaline ng pH, magiging prone sa urinary tract infection ang women. Kaya ho gumagamit ng feminine wash. Kasi ho ang babae mas prone sa UTI than men because shorter po ang urethra ng women compared to men. So sa atin pong face, kailangan ho gagamit tayo ng soap na talaga hong facial soap. Subukan niyo po itong anti-aging soap po natin, no? Suited po talaga ito para sa facial skin, younger and looking skin kasi ho mas banat ang mukha ninyo pag ito ho ang ginagamit ninyo. Of course, yung atin hong face, ito ho ang ating inihaharap sa lahat ng tao, no? So, minsan ho ang unang pagkikita, yan ho minsan ang sabihin lasting impression, no? So, we always need to be presentable always, no? Okay, so and due to public demand, hindi ho namin maisara-sara ang ating promo sa dami ho ng nagte-text and call. Napilitan ho kaming i-extend ang ating promo para ho mag-benefit pa ho ang marami sa ating free check-up, pati ho free urine and sugar testing, colon cleanse, para ho sa inyong referral. So, open pa rin ho, wala pa rin hong bayad ang konsulta para po sa inyong lahat at para ho masimulan din ang 2024 with a good health. Wala na pong katwiran na kayo'y hindi makapag-check up.
ginagawa ho nating free para ho mas maraming tao ang mabigyan natin ng good health. Ha? And pati ho yung ating promo package sa detox, blood cleansing, and vector scan. So, open pa rin po siya and napakalaki po ng madi-discount ninyo. Kumpara ho sa pagbumalik na ho ito sa original price niya. Yung mga hindi ho matuloy-tuloy sa kanilang pagdi-detox and blood cleansing, ito na ho yung tamang time. And hindi na ho kayo busy dahil tapos na ho ang Pasko. Sabi ko sa inyo, tirhan nyo ng pang-detox and blood cleansing nyo yung mga nakuha nyo hong bigay-bigay ng inyong mga anak, pamilya, yung inyong bonus, 13 months pay. Health is wealth. Kailangan ho tayo'y nagtatabi at pinaghahandaan ho talaga ang para sa health. Hindi ho pwedeng bahala na. Kasi ho pag nagkasakit, walang madudukot. No? So paano po yun? Uso pa naman ng pulmonya ngayon. No? Pwede nyo na ho itong i-prepaid. Kung wala pa ho kayong time, later nyo ho gamitin. And also, this is transferable, meaning pwede nyo itong pangregalo sa inyong mga mahal sa buhay, sa anak ninyo, relatives ninyo, magulang ninyo. No? This is the best gift that you can give to them. Hindi ho tulad ng kung ano-anong material na bagay. No? Pahalagahan nyo po ang ating kalusugan. At pag yan ho ang nawala, wala na po lahat. No? Hindi ho natin yung madadala sa kabilang buhay. No? Limited na lamang po ang ating slot sa ating extension. Hindi po namin masabi kung hanggang kailan. So basta ho makiagaw na po kayo para hindi na ho kayo mapagsarahan ng promo. Now, ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa detox, vector scan, and Rife machine. Ayan, i-discuss po natin ito para malinawan nyo ho ano ba itong mga common basic na ginagawa natin sa clinic. Ang vector scan ho, ito ay isang Russian technology na wala hong radiation. Ang mine-measure ho ng machine is brain waves or we call it frequency. So paano ho nangyayari ito na nakakadetect siya ng sakit? Lahat ho ng bagay ay merong exact frequency. So ito hong exact frequency na to, pag sinuot ho ng pasyente ang headset, so pipick upin ho ng machine yung exact frequency ng body parts, sakit, diseases, germs, allergens, circulation, ng katawan ng pasyente at i-compare niya ho ito sa brainwaves or frequency na standard, no, na naka-input ho sa brain ng machine. Kung alin po ang magmamatch sa frequency ng katawan at frequency doon sa standard, ilalabas ho ng machine yan as meron kayo niyan. So ang isa pa hong maganda rito, ang resulta po ng vector scan, hindi ho siya subjective. So, hindi ho tao, hindi ako ang magbabasa, kundi may reading na po siya paglabas niya. So, kung ano ho talaga yung na-pick up, so, wala hong bias na magkamali kasi machine ho ang nagbabasa. Ang accuracy po nito ay more than 90%. So, mataas po. It catches the body before the onset of diseases. Kaya nga po palagi kong sinasabi sa inyo, yung may mga lahi ng cancer, syempre ho, we want to catch the body bago pa kayo magka-cancer. Sa ospital ho, we catch our body pag may cancer ka na. So, also, yung may mga baradong circulation, so sa ospital ho, angiogram, angiogram may dye ho yan para malaman mo kung may bara ka. Yung dye ho itself is again toxic to the body. Hindi nyo ho malalaman ahead, but malalaman nyo ho pag may bara na kayo. Same thing with all our laboratory tests. Malalaman nyo may TB ka, sa x-ray, may sakit ka na. So, minsan ho,
sa vector scan, wala ka pang bukol, wala ka pang myoma, wala ka pang diabetes, sinasabi na ho ng machine. Normal pa ang FBS mo, sasabihin na sa'yo ng vector scan ang diabetes. So wala ka pang myoma sa ultrasound, sasabihin na ng vector scan ang myoma. So wala ka pa hong cancer, sasabihin na ng machine na candidate ka for cancer. Because ilalabas nyo ho yung 3 root cause ng cancer. Pag nakita po natin yun, meaning kandidato po ang pasyente, which is the parasite, the fungus, and isopropyl alcohol. Yun ho ang mahalaga. Yun bang it catches the body bago pa ho tayo magkasakit. So hindi ho ibig sabihin that we are okay, wala hong nangyayaring hindi maganda sa ating katawan. Kasi ho, nangyayari yung pagkakaroon ng simptomas if 50% already happen. And yung mga lab test ho natin, nagpa-positive if 75% already happen. So, kailan mo ba dapat makatch yung body? Before the 50%, before the onset of symptoms. And yun ho ang nagagawa ng vector scan. Ang maganda pa ho, wala ho itong radiation. Very healthy po ito. And makukuha nyo po agad ang resulta. And mas maganda ho, kung may mga supplements ho kayong iniinom on that same day of vector scan, wag ho munang uminom ng supplement. Pero ho, yung mga maintenance, wala ho tayong choice. Kailangan nyo pong inumin yan, no? And in reverse to vector scan, we have our Rife machine in the clinic. So, di ho ba ang vector scan, frequency or brain waves ang mini-measure, pinipick up ho sa ating katawan for what? Diagnosis. Ang Rife machine naman ho, hindi ho for diagnosis. It is for treatment. So, kami ho ang mag-e-encode ng exact frequency sa brain ng Rife machine, and yung machine ho ang mag-e-emit ng frequency to penetrate the body of the patient to cure kung ano po yung sakit. Example ho, carcinoma. So, meron hong book, no, na nakasulat ho lahat ng frequency ng lahat ng sakit. Ine-encode po yun para mag-release siya ng exact frequency to hit that specific sickness. Ganun po yun. Ito ho ay inimbento ni Dr. Rife, no? And wala na ho si Dr. Rife. Siya ho ay medyo napag-initan po siya dahilan sa kanyang invention na ito, no? Pinasira ho ang kanyang bahay, pati ho yung kanyang mga microscope. Mabuti na lamang ho ay may nakapag-save ng kanyang mga ginawa, ano? And even Dr. Rife itself, of course, because of what happened, naging alcoholic po si Dr. Rife. And alam niyo ho kung paano namatay si Dr. Rife. Nilagyan ho siya ng Valium sa ospital para kalmahin. Hindi ho ba bawal ho ang Valium sa nakainom ng alak? Kasi ho yan parehong downer. So tranquilizer is a downer and alcohol is also a downer. Pag dumoble ho yan, posible yung di na magising ang pasyente. So ganyan ho siya nawala sa mundo, no? Kasi ho bawal makaimbento ng cure talaga sa sakit, no? Pag sinabi mo kasing cure, walang balikan. Kahit ihinto mo yung treatment, magaling ka na. Don't you notice, lahat ho ng drugs na iniinom natin sa butika, lahat ho, hindi naman ho cure It is all for control and suppression. Na-realize nyo po ba yan? So, high blood ka. Hanggat umiinom ka, kontrolado ang BP mo. Pag hininto mo, tataas uli ang BP mo. Diabetes, hanggat umiinom ka, nakokontrol ang sugar mo. But when you stop drinking the anti-sugar, ayan po, tataas uli ang sugar. So in short, hindi ka naman talaga na-cure. Di ba? So kinokontrol lang ho and sinusuppress. So ang resulta ho, habang buhay kahong iinom niyaan. So habang buhay din ho ang sale niya sa inyo. Kaya lang ho,
wala ho tayong choice. But yung mga ganyang sakit ho, kailangan talaga ang maintenance. But ang difference ho ng alternative medicine or integrative medicine kumpara ho sa conventional medicine is we do not stop from maintenance, but we go down deeper to the root cause of the problem para ho ma-address, para ho ma-attain natin yung word na cure and not only suppression and control. So naintindihan niyo ho, yes, we allow maintenance kasi ho kailangan naman talaga. Hindi ho kasi pwedeng walang maintenance while we are addressing the root cause. Baka ho ma-stroke at ma-heart attack ang pasyente. Aanhin mo pa ho yung ma-cure mo yung root cause kung wala ho, na-disgrasya na yung pasyente. So mali naman din ho kasi yung mga ibang herbalist na pinai-stop ang mga maintenance. Hindi ho pwedeng ganun. Kailangan ho co-management. Yung natural medicine and conventional medicine with the maintenance for the conventional and the natural medicine for addressing the root cause. Ano ho ba yung root cause? Ina-address natin through detoxification and blood cleansing program. Yan ho ang pinaka-basic. Pag yan ho ay hindi ginagawa, maliligaw ho tayo ng gamutan. So, ang Rife machine ho, very, very effective po yan. Ang mga pasyente ho namin, hindi ko pa dinidetox. Nagpupupo na ho sila ng maiitim. Ibig sabihin, pinuputa ko, nagbablast na ho yung kanilang parasite. Wala pa hong detox, no? Naka-blood cleansing pa lang ho sila. Kasi ho, bigyan ko kayo ng isang example. Di ho ba pagka ang soprano ay kumanta ng napakataas na pitch, minsan ho, nababasag yung baso na hindi niya naman ho nabitawan. Why? Because yung singer ho, naabot niya ho yung exact frequency kung kailan mabibreak yung glass. Like the walls of Jericho, di ba? Sabay-sabay nag-sound ng trumpet, gumuho po yung walls of Jericho. So hindi na ho kailangang masuhin, pukpukin, o kung ano pa ho na kailangan gawin to break the walls of Jericho. But hitting the exact frequency because of the sabay-sabay hong pagsasound ng trumpet, gumuho ho yung walls of Jericho. So ganun din ho ang ginagawa sa atin. Kahit wala ka pang ginagawa sa sakit mo, pag nag-penetrate ho sa katawan ng pasyente yung exact frequency to hit that specific disease, so matatanggal po yun, no? But of course, there is no magic. Hindi ho one click, no? Siyempre ho, several session din. And detoxification. So, ang detoxification ho, ito ho ang missing link. So, ito ho, wherein our body eliminates and neutralizes toxins. Ba't ho natin sinabing missing link? Kaya ho hindi natin na-address ang root cause ng sakit kasi ho hindi ginagawa ang detoxification. Example, fatty liver. So ang gagawin ho sa conventional is they will just give supplementation for the liver. Hindi ho pwedeng walang detoxification because pagka ho fatty liver na, ang loob ho ng liver is already full and congested with intrahepatic stones. Na itong intrahepatic stones, pag punong-puno na ho ang atay, that is the same stone na malalaglag sa gallbladder and maiiba na ho ang tawag sa kanila. Magiging gallstone na ho sila. But siya rin ho it is the one and the same with the intrahepatic stone, yung gallstone. Kaya lang ho, siksikan na, punuan na ho, kaya nalaglag na ho sa gallbladder. Now, when you just give supplementation, hindi na ho, kumbaga wala hong paglalagyan yung vitamins or supplements sa atay. Kailangan ho magkaroon ng space. So, pagka ho dinetox ang pasyente, ilalabas niya ho yun lahat, no? Lulutang ho yan sa bowl, yung mga stones na yan na parang green peas. So, luluwag ho yung liver, magkakaroon ho ng space to put on the supplementation. And then, the liver will magkakaroon ho ng cell repair with a new healthy liver cell. Pag wala ho yun, kaya ho, sa atin ho, na-reverse natin ang fatty liver. While pag conventional hong supplementation, hindi ho, it remains as fatty liver.
the correct formula is detoxification or cleansing plus nourishing. So, equals a healthy organ, no? And ano ho ba yung basic organ na nililinis sa detox? Of course, colon, liver, gallbladder, and kidney. So, hindi rin ho malilinis ang liver and gallbladder if the colon is dirty. And 1.5 meters long po ang colon. And sa sides ho niyan are mucoid plaque. Yan ho yung parang atherosclerosis if nasa arteries tayo. Ang normal bowel movement ho natin cannot remove it. While detox, matatanggal niya ho yan. So, example ho si Elvis Presley, nung na-autopsy ho siya during his death, 60 pounds of mucoid plaque ang nakuha ho sa kanya kasi medyo chubby ho siya nung time na yon. Because of that mucoid plaque, lumiliit ho yung caliber ng ating stool and later on ho, contributory din ho yan sa pagkakaroon ng colon cancer. And liver and gallbladder, yan ho ang root cause ng halos lahat ng sakit. Ang katawan ho natin has its own healing capacity, but we need to assist them in cleaning the body, which we call detox and nourishing. And nourishing the body through supplementation. Dalawa ho kasi ang basic causes of diseases: accumulation ng toxin and nutritional deficiency. So yan ho, ba't nagkakasakit ang tao? Now, for accumulation of toxins, ano ho ang sagot natin dyan? Detoxification and cleansing. Sa nutritional deficiency, ayan, pwede ho tayong mag-supplement ng vitamins and minerals. Lahat ho ng tao may gallstone, but only those who are significant enough ang size ang na-appreciate ho sa ultrasound report. So, kaya kailangan po, bago natin ma-attain yung word na cure at ma-reverse yung kung ano man ho problema, liver and gallbladder should be clean. Hindi lang, ang mga sakit ho, high blood, diabetes, mataas na cholesterol, triglyceride, and uric acid, lahat po yan lumulusot na. So kailangan ho, let us go one step ahead. This 2024, do detoxification, ideally every 3 months for health prevention, and go to your doctor before you get sick and not when you are already sick. Para po dun sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Doc, tanong ni 6439, inquire lang po, ano po ang maganda para sa matanda na may gallstone? 82 years old na po. Kailangan nyo po ang detoxification program namin dahilan sa para ho mailabas nyo ho yung gallstone. Now, for the meantime ho, hindi pa kayo nakakapunta sa amin, wag ho muna kayong kakain ng oily. Kailangan ho, steam muna kayo kasi sasakit ho yan. Kailangan ho, i-avoid yung magkaroon ng pain kasi ho, pag sumasakit na yan, malapit ho siya na mag-burst or mag-rupture. Kaya ho, as soon as possible, pumunta na ho kayo sa amin for detoxification program. So, walang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ho'y magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ivy, ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ng likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia. At sabayan nyo na rin ho ng pagpapavector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit.
And lalo na ho ngayon, mabul na po kayo because in-extend po namin ang free consultation, libre pa rin ho ang konsulta, free urine and sugar testing, free colon cleanse for your referral, yung promo package po natin sa detox, blood cleansing, and vector scan, malaki ho ang discount, and yung high dose vitamin C po natin, ang nakapromo hong blood cleansing natin. So, pwede nyo ho itong i-prepaid and this is transferable. Umabol na po sa ating extension, very limited na lamang po ang ating time, no? So, paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim, both sa YouTube and sa Facebook. Please like us on Facebook. Ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim, ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.